Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC, Grade 5, Quarter 2, Unang Linggo. Mga kasanayan. Una, nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa bawat kasapi ng pamilya. Natutukoy ang mga katangian ng pamilyang kinabibilangan, na ipaliliwanag na ang pagkilala sa pamilyang kinabibilangan ay mahalaga upang mapagtibay ang ugnayan ng pamilya. At nakabubuo ng representasyon ng bawat kasapi ng pamilyang kinabibilangan na nagpapakita ng gawi, wika, pagpapahalaga o ugnayan batay sa kanyang kakayahan. Nilalaman, pagkilala sa pamilyang kinabibilangan. Una, ang pamilya noon at pamilya ngayon, mga magagandang katangian. Pangalawa, ang halaga at pagkilala sa aking pamilyang kinabibilangan. At pangatlo, ang papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa pansariling pagkatao. Unang araw. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Suriin ang mga larawan. Ipaliwanag ang kahalagahan ng pagsunod sa mga sumusunod na batas trapiko. Mga bata, bakit mahalaga ang wastong pagtugon sa mga paalala at babala sa daan? Ngayon naman, gaano mo kakilala ang mga miyembro ng iyong pamilya? Sa unang hanay, ilagay ang kanilang mga pangalan. Sa ikalawang hanay, tukuyin ang kanilang mga katangian. Narito pa ang karagdagang gawain. Hanapin ang kahulugan ng mga salita sa kaliwa. Narito naman ang mga tamang sagot. Tandaan mga bata, ang pundasyon ng pamilya ng Pilipino ay malalim na nakaugat sa isang mayaman na kasaysayan ng malapit na ugnayan sa isa't isa, paggalang sa mga nakatatanda at matibay na pananampalataya sa relihiyon. Ang mga pangunahing katangian na ito ay naglilingkod bilang mga gabay na prinsipyo na bumubuo sa mismong esensya ng mga pakikisalamuha sa pamilya at sa mga kilos ng bawat individual. Narito ang iilan ng mga magagandang katangian ng pamilyang Pilipino noon at ngayon. Malapit na mga ugnayan sa pamilya. Ang istruktura ng pamilya ng Pilipino ay kinakatawan ng matibay na mga kaugnayan na umaabot sa labas ng nuklear na pamilya. Kasama dito ang mga lolo at lola, mga tiyahin at tiyo, at maging mga matalik na kaibigan na kadalasang itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang sistemang ito'y may mga pinakamalawak na pamilya ay may mahalagang papel sa pagpapalaki, suporta at gabay na lumilikha ng pakiramdam ng pagiging bahagi at seguridad. Pangalawa ay ang paggalang sa mga nakatatanda. Ang paggalang sa mga nakatatanda ay isa sa mga tatak ng kultura ng Pilipino. Tinuturuan ang mga bata na ipahalaga at igalang ang kanilang mga opinyon at karaniwang itinuturing na pinagmumulan ng payo at pagdedesisyon ang mga nakatatanda. Ang paggalang na ito ay higit sa isang panlipunang pamantayan. Ito ay isang pagpapahalaga sa karunungan at karanasan ng mga mas matanda. Pangatlo ay ang matibay na pananampalataya sa relihiyon.
Ang pangunahing pananampalatayang Kristiyano ng Pilipinas ay nagtutulak sa maraming aspeto ng pang-araw-araw na buhay at mga halaga ng pamilya. Ang mga aral ng relihiyon ay kadalasang naglilinya sa mga halaga ng pamilya na binibigyang diin ang moral na pag-uugali, kabaitan, pagpapatawad at pagmamalasakit. Ikalawang araw. Narito ang isang gawain. Ito ay pinamagatang ang tanong, ang sagot. Isip ang gamitin, ugnayan ang kapalit. Sa pamamagitan ng mga larawang ito, bumuo ng isang tanong at isang sagot batay sa paksang kahalagahan ng pagkilala sa pamilyang kinabibilangan upang mapagtibay ang ugnayan ng pamilya. Narito naman ang pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, batay sa unang larawan sa taas, anong pagpapahalaga ang inyong natutuhan? Pangalawa, batay sa ikalawang larawan, ano ang iyong gagawing hakbang upang mapagtibay mo ang ugnayan ng iyong pamilya? Tandaan mga bata na ang pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan ay nagbibigay sa atin ng kahulugan, suporta at gabay sa buhay, pati na rin ang pagpapalakas sa ating mga tradisyon at pagpapatuloy ng mga halaga sa ating mga susunod na henerasyon. Bakit nga ba? Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng pagkilala sa ating pamilyang kinabibilangan. Nagbibigay ng pagkakakilanlan. Walang anumang bagay na mas nakapagpapabukas isip kaysa sa pag-aaral tungkol sa sino tayo. Ang pagtuklas ng higit pa tungkol sa ating mga ninuno, pagsasaya sa mga tradisyon ng pamilya, pagtanggap sa ating kultura at pag-unawa kung saan tayo nanggaling ay maaaring magbukas sa ating mga mata sa kung gaano tayo kaganda at kakaiba. Maaari rin itong magbigay sa ating damdamin ng halaga sa sarili at pagkabahagi ng isang pag-angat. Pangalawa ay nagpapalakas sa atin sa panahon ng pagsubok. Sadyang mahirap ang buhay, ngunit noong mga nakaraang panahon, mas lalong mahirap ito. Malamang sa malamang, ang ating mga dating kamag-anak ay dumaan sa nakakapanlumong trahedya at pagdurusa. Maaaring hinaharap nila ang mga bagay na tila hindi kakayanin malampasan. Ngunit nalampasan nila ito. Ang pag-aaral tungkol sa kanilang mga kwento at kung paano nila nalampasan ang mga mahirap na panahon ay maaaring magbigay sa atin ng lakas ng loob na kailangan natin para magpatuloy at gawing mas matatag kapag hinaharap natin ang mga hamon. Pangatlo, ay makatutulong sa atin na makipag-ugnay sa iba. Ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng ating pamilya ay maaaring makaapekto sa paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa iba dahil ito ay nagbibigay daan sa atin na makipag-ugnayan sa mga tao sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At ang pagbubuo ng mga ugnayan sa iba ay mahalaga para sa isang masaganang buhay. Pang-apat ay nagpapabuti sa atin bilang tao. Ang mga kwento ng ating mga ninuno ay maaaring humubog sa atin bilang isang mas mapagpasalamat, mas masaya, mas may malasakit at mas maawain na bersyon ng ating sarili. Halimbawa, maaari nating matuklasan ng ating dakilang lolo ay nabuhay noong panahon ng dakilang pagbagsak at kinailangang magtrabaho ng husto upang magbigay para sa kanyang pamilya, na maaaring magbigay ng inspirasyon sa atin na magtrabaho rin ng husto. At panglima,
makakatulong sa atin na pumili ng mabuting mga desisyon sa kalusugan. Kapag naghahanda tayo na magpakonsulta sa ating healthcare provider at nakita nating puno ng takot at kaba ang ating isipan kapag tinatanong tayo kung may kasaysayan ba ng cancer, mataas na presyon ng dugo o diabetes ang ating pamilya, maaaring ang pag-aaral tungkol sa ating mga ninuno ay magbigay sa atin ng maraming impormasyon tungkol sa mga pangkalusugang alalahanin na nagmula sa ating pamilya. Higit sa lahat, ito ay nagpapakita sa atin kung saan tayo may panganib. Ang pagkakaroon ng impormasyong ito ay makakatulong sa atin na pumili ng mabuting mga desisyon tungkol sa ating kalusugan at makatutulong sa atin na mamuhay ng isang malusog na pamumuhay. Ikatlong araw. Ngayon ay narito ang isang gawain. #Obra Maestra. Anumang sining na likha sa isip at puso nagmula. Gumuhit ng puno ayon sa mga paglalarawan sa ibaba. Ugat, ang pinagmulan ng iyong pamilya at pundasyon. Halimbawa, pinagmulan, wika, lugar, at propesyon. Katawan, ang mga pangunahing halaga o paniniwala at karakter ng iyong pamilya. Sa sanga naman ang mga karanasan ng iyong pamilya, sa dahon ang mga hamon na hinarap ng iyong pamilya, at sa bulaklak o bunga ang mga tagumpay, layunin at pangarap ng iyong pamilya. Narito ang rubric sa pagpupuntos. Ngayon ay gawin naman ang pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ngayon, ating talakayin naman ang papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa pansariling pagkatao. Ang ating pamilya, ang una at pinakamahalagang pangkat panlipunan na kinabibilangan natin. Sila ang mga nagtuturo sa atin ng mga batayang tuntunin at mga patakaran ng lipunan. Sila ang nagbibigay sa atin ng pagmamahal at suporta. At sila ang nagtutulak sa atin sa ating mga pagpili at paborito. Pero paano nga ba nila ginagawa ito? Paano nga ba nakakaapekto ang ating mga magulang, mga kapatid at mga kamag-anak sa ating pag-unawa kung sino tayo at kung ano ang paninindigan natin? Narito ang iilan sa mga papel ng bawat miyembro ng pamilya at ang epekto nito sa ating mga pansariling pagkatao. Una ay ang gabay ng magulang. Ang gabay ng magulang ay ang paraan kung paano tayo tinutulungan ng ating mga magulang o tagapangalaga sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga inaasahan, pagbibigay ng payo, pagpapakita ng tamang ugali, at pagpapatupad ng disiplina. Ang gabay ng magulang ay maaaring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito kakonsinte, suportado, at marangal. Pangalawa ay dinamika ng magkakapatid. Ang dinamika ng magkakapatid ay ang paraan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid. Sa pamamagitan ng pagtatalo, pagkikipagtulungan, pagtangkilik o pagpapahalaga sa isa't isa. Ang dinamika ng magkakapatid ay maaari ring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan depende sa kung gaano ito kalusog, balanse at magkakaayon. Pangatlo ay ang mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon. Ang mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon ay ang mga kaugalian at gawiin na ipamamana mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa ating mga pamilya. Maaari silang kaugnay ng kultura,
relihiyon, etnisidad o nasyonalidad. Ang mga tradisyon sa pagitan ng mga henerasyon ay maaari ring magkaroon ng positibo o negatibong epekto sa ating mga halaga at pagkakakilanlan. Depende sa kung gaano ito makabuluhan, kaugnay at nagbabago. Ang aking pamilya at ako. Sagutin ang mga tanong sa talahanayan. Sa unang hanay, isulat ang mga pangalan ng mga miyembro ng iyong pamilya. Sa ikalawang hanay, isulat ang kanilang mga papel na ginagampanan. At sa ikatlong hanay, isulat ang epekto ng kanilang mga papel na ginagampanan sa iyong pagkatao. Halimbawa nito ay si ina. Ang ina ko ay siyang gumagabay sa akin sa lahat ng oras. Ang epekto sa iyong pagkatao ay ang mahusay na paggabay ng aking ina sa akin ay nagbibigay ng positibong impluwensya sa akin at ito ay nakatutulong sa akin sa aking paglaki bilang magalang at mapagmahal na tao. Ika-4 na araw. Pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Ngayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, gaano kahalaga sa iyo ang matibay na ugnayan ng iyong pamilya? Bakit? At pangalawa, paano mo maipapakita ang paggalang sa bawat miyembro sa kabila ng alitan at di pagkakaunawaan? Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin kung paano mo maipapakita ang pagiging magalang sa bawat kasapi ng iyong pamilya sa iyong gawi o behavior at wika o language. Una, pinagsabihan ka ng nanay at tatay mo na hindi ka na pwedeng umuwi ng gabi. Ano ang gagawin mo? Pangalawa, nakalimutan mong tulungan ang iyong kapatid sa paglalaba ng iyong mga damit. Ano ang gagawin mo? Ngayon naman, narito ang isa pang gawain. Ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Sumulat ng personal na reaksyon, opinyon o suhestyon sa pinag-aralang paksa. Gawin ang gabay na ito sa pagsusulat ng iyong journal. Sa unang talata, maikling buod ng iyong natutunan mula sa aralin. Sa ikalawang talata naman, batay sa iyong mga natutunan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Narito naman ang inyong pagsusulit. Tama o mali? Bilugan ang T kung tama at M kung mali. Isang puntos bawat tanong. Bago matapos ang ating aralin, gumawa ng liham para sa sarili na naglalaman ng sariling pagninilay sa pag-unawa sa pamilya sa pamamagitan ng bukas na pagtanggap sa bawat isa sa kanila sa kabila ng mga hamon at pagsubok bilang tanda ng pagiging magalang. Narito naman ang mga sagot sa tanong kanina. Mahusay mga bata. End of week 1. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!